Purihin ng Panginoon, ngayon po ay ginugunita ng maraming mga churches ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Kumusta po ang inyong Holy Week? Ang ating pong tatalakayan ngayon ay ang aklat ng Hebreo, chapter 9. Pinamagatan natin itong redemption through the blood of Christ. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang aklat ng Hebreo ay sinulat sa mga Hebrew Christians na kung saan Kristiyanong merong influence pa rin ng kanilang kaisipan patungkol dun sa kautusan sa lumang tipan. At makikita natin mga kapatid, merong dalawang tipan, lumang tipan at ang bagong tipan. Ang alam naman natin na paano magkaroon ng effectivity ang isang covenant o isang testament. Kapag wala na yung dating testamento. At ngayon ay ipinapaliwanag po dito sa Hebrew chapter 9. Ang binasa po natin kanina ay verse 11 hanggang verse 15. At nga lang, ang background nito ay makikita natin sa verse 1 pa lamang na merong first covenant na tinatawag na sa kanilang pag-worship ay at sa kanila pong mga yearly na mga handog ay gumagamit sila ng dugo ng baka, dugo ng kambing para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At dito ipinapaliwanag ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo. Ulitin ko po, ito ay ipinapaliwanag ng aklat ng Hebreo sa mga Hebrew Christians. At kasama din tayo dito makinabang sa pagkaunawa ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang kanilang mga kaisipan ay nais pa ring isipin ang paggawa ng mga bagay para sa kanilang kaligtasan. Kaya ipinapaliwanag dito sa aklat ng Hebreo, dito tayo sa chapter 9. Pagdating ng verse 11, nakikita dito ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinapaliwanag dito kung ano ang kanyang kalagayan. Siya ay dakilang saserdote. At makikita natin dito merong mga kahalagahan na dapat maunawaan ng bawat isa. Kahalagahan higit pang mahalaga doon sa dugo ng mga hayop na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. At dito sa verse 11 hanggang 15, makikita natin dito kung paano pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa dakong kabanal-banalan. Sabi ng verse 12, siya ay pumasok doon, hindi sa pamamagitan ng dugo, no? Not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood. No? At sabi pa dyan, thus securing an eternal redemption. So makikita natin dito yung ating kapakinabangan doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon, napakamahalagang maunawaan natin yung ating kalagayan dahil sa kanyang kamatayan. Kaya kung minsan, ang ating pong mga kapatid kung minsan ay labis ang kanilang pag-iyak, no? Mga Kristiyano. Pag naalala itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito, ay napapaiyak sila. Yung iba napapaiyak dahil sa galak. Yung iba naman napapaiyak dahil merong namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ibang mga Kristiyano na nakakaunawa sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito ay kanilang kinagagalak dahil naunawaan nila na sila ay nagkakaroon ng katubusan o kaligtasan sa buhay ng walang hanggan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iba naman ay umiiyak dahil sa nakikita nila yung nangyayari sa pisikal na katawan ng ating Panginoon, nahabag sila doon na para bang ayaw nilang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, maintindihan natin dito na kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong naging kaligtasan. Ano ang kahalagahan ng kamatayan na ito ng ating Panginoon na taon-taon ating pong ginugunita ng pangkalahatan?
Subalit kung maunawaan natin ang biyaya ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin dahil sa ating pananampalataya, sa buhay natin bilang mananampalataya, araw-araw na uunawaan natin ang ating kalagayan. Ulitin ko po, ano ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Una, makikita natin dito, ang bawat isa sa atin ay binili sa isang halaga. Chapter 12 ng Hebreo. He entered once for all into the holy places, not by means of blood. Yung ating binanggit kanina, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop o tupa o kambing o baka, but by means of His own blood. At ito ay, sabi dito, thus securing an eternal redemption. So ito yung kalagayan ng bawat isa sa atin na dapat ating alalahanin sa ating mga buhay. Tayo ay binili ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at kung hindi siya namatay, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan at tayo ay napasa ilalim pa rin ng kautusan na magsumikap gumawa ng mabuti, at pag nagkamali ay mag-offer ng hayop para patawarin ng ating Diyos. Subalit sabi natin dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugo, ang siyang bumili sa atin, at tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ay nagkaroon ng paglilinis. Tayo ay nagkaroon ng katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Sa New Living Translation, napakaganda ang kanyang binanggit dito. Nasabi dito, with His own blood, not the blood of goats and calves, He entered the most holy place once for all time, and secured our redemption forever. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, isang beses lamang ito gagawin. Ang mediator natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ay isang beses lang po ito mangyayari. At wala nang ibang mediator between man and God, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kundi itong Kristo na ito na namatay sa krus ng Kalbaryo, na tinawag na High Priest. Makikita naman natin, alam naman natin, nabanggit natin nung ating pong pag-aaral noon patungkol dito sa mga high priest din ng Lumang Tipan. Kahit sila ay high priest kung tawagin, hindi po sila yung great high priest. Sa aklat ng Hebreo, ang ating Panginoong Jesucristo po ang natawag na great high priest. Sa Tagalog, ang pagkabanggit dito sa Tagalog sa Contemporary Bible ng verse 12 sa Hebrew chapter 9. Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar, at hindi dugo ng kambing o guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Yan ang magandang kalagayan bawat isa sa atin. Ngayon, ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tuwing Biyernes Santo, o hindi lamang tuwing Holy Week. Ang pag-alala sa kanyang kamatayan ay hindi lamang tuwing Resurrection Sunday. Sa ating buhay, kita natin yung ating pong kalagayan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw, alam natin kung bakit tayo ngayon ay komportable at malaki ang ating confident na tayo ay may kaligtasan dahil sa Kristong namatay para sa atin. Napakamahalaga. At ano ang kalagayan ng katubusan na ito? Ano ang kalagayan ng pagbili ng dugo ng ating Panginoon? Makikita natin dito, very personal ito, very personal na pagbuhos ng dugo. Hindi ito katulad nung lumang tipan na kailangan pang gumamit ng dugo ng hayop. Dahil ang dugo ng hayop, mga kapatid, sa lumang tipan, kailanman, hindi ito makapaglilinis ng lahat ng mga kasalanan. Pagkatapos nilang maghandog, pagkatapos nilang kunin ang dugo ng mga handog ng mga hayop, pagkatapos nun, sila ay paulit-ulit na maghahandog taon-taon dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid, ang sabi dito,
sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Kumpleto po ito. Complete salvation ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Personal and precious purchase. Dahil sa Hebrew chapter 9 verse 12 ay ito'y sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo at hindi sa kanino mang dugo. No? So napakamahalaga na makikita natin ang dugong ibinuhos ng ating Panginoon. Tinatawag ito ng banal na kasulatan sa 1 Peter 1 verse 18 hanggang 19 na ito ay pure, ito ay sinless blood. Ito yung dugo na tumigis, ito yung ibinubo para sa ating mga kasalanan, ito ay pure, ito ay precious, sinless blood. Sabi ng 1 Peter 1:18-19. Sabi dito, knowing that you are ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So makikita natin na ano ba yung dugong tumigis sa ating Panginoong Kristo. Kamusta yung ating pagkakaunawa dito sa bawat isa sa atin? Ito ba nakakalungkot ng kalagayan sa ating mga buhay o nakakatuwa? No? Punong-puno ng kagalakan dahil ito ang plano ng Diyos. Kamustahin natin ang ating mga sarili sa pagkakaunawa dito po sa sitwasyon na nangyayari sa ating Panginoong Kristo. Ito ba'y nakakalungkot o nakakagalak para sa ating kalagayan sa kanyang harapan, sa harapan ng ating Diyos? Ang kanyang dugo lamang, mga kapatid, ang tanging makatutugon sa tawag dito'y hinihingi ng Diyos na mga kapamaraanan para sa kaligtasan ng kanyang mga nilalang. Wala nang iba pa. Kaya napakamahalagang maunawaan ng bawat isa sa atin itong dugo na ito. Hebrew 9:22, dahil hindi natin nabasa yan, ang sabi doon sa verse 22, chapter 9 pa rin, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. No? Sa lumang tipan, merong nabuhos na dugo doon, mga dugo ng hayop. Ang sabi doon, almost everything is purified with blood. Almost everything. So, hindi talaga everything. At sabi ng kasunod na talata, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kapag hindi namatay ang ating Panginoong Kristo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. So dito makikita natin ang kahalagahan ng pagbili ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Binili ito sa isang mahalaga o sa isang malaking halaga. Binili ito dahil sa personal na dugo ng ating Panginoong Kristo. At makikita natin, merong kapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ito yung kapangyarihan na makapagliligtas sa atin. Ito yung ikalawang bahagi na ating pong makikita dito, matututunan. The power of Christ's death is the power to save. Ephesians 2:8, alam natin, yung pong tayo po ay naligtas sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ron, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. So merong pong kapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang kapangyarihan na nangyayari dito sa buhay natin ay yung kaligtasan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan, sa spiritual na buhay. At maliban dyan, meron itong kapangyarihan na hindi lamang nilinis ng kanyang dugo ang bawat isa sa atin, kundi binago pa tayo, mga kapatid. There is power to cleanse and to change. At ito ay, ang effectivity nito ay para sa atin ng mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Hebrew chapter 9 pa rin, verse 13 and 14. Ang sabi doon, ayon sa kautusan,
Kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing o toro at ng abo ng goya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So ito yung nangyayari. Ito yung kapangyarihan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo nagkaroon ng kaligtasan, kundi tayo ay nilinis at binago ng ating Panginoon. Binago dahil ito ang naging dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay matatalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at magiging focus ng isang mananampalataya ay yung mapaglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung naalala niyo yung ating pong napag-aralan dito sa ganitong mga bagay, no? Yung paglilingkod sa ating Diyos, nasabi natin doon na kapag ang tao ay isang mananampalataya, kapag ang tao ay kiniklaim niyang Christian siya po ay servant ng ating Panginoong Diyos. Kaya Christianity is about serving God. Lahat ng mga Kristiyano, sila po ay lingkod ng ating Panginoon. Kaya tingnan natin itong redemption na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating dugo, kung ano ang naging kalagayan ng bawat isa sa atin dahil sa kanyang kamatayan. Napaka-mahalaga. So dito nakikita natin may kapangyarihan ng kanyang kamatayan. Unang-una nating napag-aaralan kanina kung inyo pong na tatandaan ay binanggit natin doon, tayo ay binili sa isang malaking halaga. At tayo ay, ikalawa, may kapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang nilinis tayo, hindi lamang niligtas tayo, kundi binago pa tayo dahil sa kanyang kamatayan. Sa English, ang pagkabanggit dito sa verse 13 and 14, "For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." Okay? So meron ditong isang word na pag-aaralan natin. Yung tinutukoy sa King James Version na purge your conscience from the dead works. Purge. Ang ibig sabihin nito, to cleanse. Maging lumaya tayo sa karumihan natin dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito yung magandang positioning ng isang Kristiyano sa harapan ng ating Diyos. Ito yung katunayan na kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo magiging mabuti sa kanyang harapan. Pag sinabing conscience, ito yung nasa panloob na buhay natin na nagde-decide kung alin ang ating susundin. Doon ba tayo sa tama o doon tayo sa mali? Doon ba tayo sa kadiliman o doon ba tayo sa kaliwanagan? At sinasabi ito, purge your conscience from dead works. Ano yon? Sino yon? Ano po yon? Sino ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo? Yan ang naging dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay nilinis at nakalaya tayo dun sa ating karumihan sa harapan ng ating Diyos. Gawa ba natin yun? Hindi natin gawa yun, mga kapatid. Gawa yan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo dahil minahal ng Diyos ang buong sanlibutan. At tayo yon na tinabang ang mga mananampalataya sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung naglilinis ng ating mga kasalanan sabi po ng Biblia, completely. The blood of Jesus cleanses the sinner completely. Romans 1:5, sabi dito, 1 John 1:7 na lang ating babasahin. Basahin natin ng 1 John 1:7.
Ang sabi diyan, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Okay? So makikita nating napakalinaw ng binanggit ng talata patungkol doon sa ating positioning sa ating Panginoon. Huwag na tayong, kung alam natin na tama ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, maging masaya tayo dun sa kalagayan natin na tayo ay nilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na niya alalahanin ang mga kasalanan na yan. Yan ang napakagandang kalagayan. No? Kaya nga sinasabi dito ng bagong tipan, gumagamit siya ng salita dito na we are justified. Okay, pinawalang sala ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, sa 1 Corinthians chapter 6:9 hanggang 11, we have been declared right with God. Di ba napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ng mga Kristiyano? Tayo ay itinuring na matuwid ating Panginoong Diyos. Sabi sa 1 Corintios 6:9 hanggang 11, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga sama? Huwag kayong palinilang sapagkat kailan may hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. Sumasamba sa Diyos-Diyosa na ang alun niya na ikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit, okay, nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan. Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Diba? 1 Corinthians 6:9 hanggang 11. So, tandaan natin, hindi po tayo ang tinutukoy ng verse 9 and 10. Hindi po tayo ang tinutukoy yan diyan. Kaya nga sinasabi niya sa verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo noon. Ngunit, hindi na ngayon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Tayo yon. Hindi na tayo yung mapanlinlang. Hindi na tayo yung mga taong sumasamba sa kung kani-kanino, kundi nasa iisang Diyos tayo sumasamba. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos sa ating mga buhay. Yan ang ating Panginoong Jesucristo na ginugunita natin tuwing natawag nating mahal na araw. Yan ang ating Panginoong Jesucristo na napapatunayang nabuhay na mag-uli para sa ating kaligtasan. Kaya nagkaroon ng isang malaking makabuluhan at naging mahalaga ang ating buhay Kristiyano dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Hindi ba? Kapag ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay nai-apply na sa buhay ng isang tao, talaga namang naging makatotohanan yung binanggit ng ating binasa kanina na it purges the conscience from dead works to serve the living God. Kapag nangyayari na, kapag yung application ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay pumasok na sa buhay ng isang tao, talaga namang ang tao na yan ay maglilingkod na sa ating Diyos. At hindi na siya mamumuhay doon sa tinatawag na dead works. Hindi na siya mamumuhay doon sa dati niyang buhay kasi wala na yon. Patay na yon. Nung tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay nasa buhay na ng paglilingkod natin sa Kanya. So, tandaan natin mga kapatid, na ang isang mananampalataya ay lingkod ng ating Panginoon. Tingnan natin yung ating mga sarili, tingnan natin yung ating mga buhay, ano ba ang ating pong matututunan sa ipinapaliwanag ng Aklat ng Hebreo, chapter 9. Napakasarap basahin ang Aklat ng Hebreo dahil dito niya
pinatutunayan na ang lumang tipan ay hindi na nagiging basihan ng ating buhay ngayon. Merong panibagong tipan na naging dahilan kung bakit napawala ng bisa ang luma. Hindi magkakaroon ng bagong tipan kung mabisa pa rin ang lumang tipan. Yan po ang isang malinaw na kalagayan doon. At tayo ay nandun po sa masaganang biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay nasa panibagong covenant ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kagandahan dito, mga kapatid, maliban sa tayo po ay maliban dun sa ating natututunan, tayo ay binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Maliban sa ating natututunan na may kapangyarihan ang kamatayan ng ating Panginoong Diyos na ito. Dapat malaman din natin ang mga mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kamatayan na hindi na natiling patay dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoon. So the promise of Christ's death, we are saved from the wrath of God. Yan ang ating kalagayan. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa sa atin ay ligtas doon sa natawag na galit o puot ng ating Panginoong Diyos. So, kapag kayan po ang ating pag-uusapan, yan po ay sa verse 15. No? Ang verse 15 po ang pagkabanggit dito. Therefore, He is the mediator. He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Yan ang pangako. Eternal inheritance. Since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. So makita natin dito, merong first covenant na hindi naging kumpleto ang kapatawaran ng ating Diyos. Ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak. Nang sa ganon, ang bawat isa sa atin ay maging kumpleto ang ating pong kaligtasan at magiging tagapagmana tayo ng sinasabi ditong eternal inheritance. Pagmana tayo sa buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang ito nagiging pangako dahil ito'y naisa sa katuparan na ngayon nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ang ating Panginoon at tagapagligtas. Diba? Yan ang plano, pangako ng ating Panginoong Diyos na dapat nating panghawakan. Diba? Kamusta yung ating mga buhay ngayon? Ano po ba ang ating mga pinanghahawakan? Kamusta ang ating pong pagkakaunawa doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Kamusta po ang ating confidence ngayon habang tayo po ay nabubuhay bilang mananampalataya? Kamusta yung ating kasiyahan? Kamusta yung ating pananabik doon sa eternal inheritance na meron tayo? Diba? So, dito makikita natin ang ating kalagayan. Kung ano ang ating natututunan sa salita ng ating Panginoong Diyos, kung ano ang natututunan sa turo at aral ng banal na kasulatan para sa ating kalagayan, magmamanifest yan sa ating mga buhay. Kung tayo ba ngayon ay nasisiyahan, kung tayo ba ngayon ay mapayapa o magulo. Nasisiyahan ba tayo o malungkot ba ang buhay? So, diyan nagmamanifest ang panguunawa natin sa ating kalagayan dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. So, maliban dyan mga kapatid, nabanggit na natin kanina na maliban na tayo ay naligtas dun sa puot ng ating Panginoong Diyos,
naging tagapagmana tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Gusto kong basahin sa bawat isa sa atin ang aklat ng Romans 8:17. Okay. Sabi ito, bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating araw na pararangalan din tayong kasama niya. Hindi ba? Tagapagmana tayo sa kaharian ng ating Diyos, eternal inheritance kasama ang ating Panginoong Kristo. No? At bilang isang resulta nito sa ating mga buhay, dapat magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ating kakasamahin ng ating Panginoon sa kalangitan pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Di ba? So, John 14:1 and 3, sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. No? Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Sabi ng ating Panginoong Kristo, pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Diba? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Diba? Napakagandang paliwanag dito. Madaling maunawaan. Meron tayong dapat na pananabikang kalagayan o lugar after sa buhay natin sa mundong ito. Ito yung mga bagay na inihanda ng ating Panginoong Kristo. Na pagbalik niya, isasama niya tayo, kasama niya. Diba? Isasama niya tayo sa kaharian ng Diyos, kasama niya. Kamusta po tayo ngayon? Kamusta ang ating kagalakan sa pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Nagagalak ba tayo ngayon na mayroong Kristong namatay? O hanggang ngayon ay ikinalulungkot pa rin ng marami na mayroong namatay? Na mayroong Kristong namatay. Sana maunawaan natin ang kalagayan natin, na maunawaan natin kung bakit namatay ang ating Panginoong Kristo. Ito ay para sa ating kaligtasan. Ito ay para sa ating mana. Ito ay para tayo ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So marami pa rin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Marami pa rin sa panahon natin ngayon na hindi pa rin ayon lang pag-aralan itong precious blood of Jesus Christ. Gusto lang nilang alamin, gusto lang nilang alalahanin na may namatay. Pero hindi nila alam, una-unawaan kung bakit namatay ang ating Panginoong Kristo. At ano ang nagiging kalagayan ng mga taong tumanggap sa Kanya. Dapat maunawaan ng bawat isa sa atin yan para maging ma-enjoy natin yung salvation o kaligtasan na meron tayo. Sa 1 Corinthians 1:8, ang sabi ito, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naligtas o naliligtas, sabi ito, ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Diba? Napakaganda. Kung hindi naunawaan ng isang tao, ay kamangmangan ito para sa kanila, di ba? Naging kamangmangan dahil mapapahamak pa rin sila. Hindi nila naintindihan ang kamatayan ni Kristo. Kaya mali din ang kanilang pagtanggap. Napakamahalagang maintindihan ng tao kung ano ang mensahe ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Nang sa gayon, pag tinanggap nila ang ating Panginoon, tama ang kanilang pagtanggap. Alam nila kung anong kalagayan meron sila sa harapan ng ating Diyos dahil kay Kristo. Ngayon ang tanong, mga kapatid, sa mga taong hindi pa nagkaroon ng tamang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Diyos, sila ba talaga ay ligtas? Kung itanong nila sa kanilang mga sarili, ligtas ba ako?
Ano ang iyong pakiramdam sa ganyang tanong? Kapag mawala tayo sa mundong ito, no? Natitiyak ba natin na meron tayong langit na bayan na patutunguhan? O baka hindi pa rin sigurado ang ilan? Tandaan natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para palayain tayo sa kasalanan. Magtiwala tayo sa Kanya, at kapag tayo nagtiwala sa Kanya, ang ating pong makikita doon sa pagtitiwala natin sa Kanya, ililigtas niya tayo at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakalinaw na kalagayan ng isang taong wala pa sa ating Panginoon hanggang sa tanggapin siya. Iligtas ka at kasama kang magmana sa buhay na walang hanggan. Sa mga mananampalataya, meron ding mga katanungan. Kung minsan may mga mananampalataya na hindi pa rin sila confident na sabihing pag namatay sila ngayon ay ligtas na sila. Sa mga mananampalataya, nakikita ba natin yung tinatawag na evidence ng panibagong buhay, ng new birth? Kinakailangan tayo mismo ay ma-recognize natin yung tinatawag ng evidence of the new birth. Ang krus ba ng ating Panginoong Jesucristo, ang dugo at krus ng ating Panginoong Jesucristo ay may application na ba ito sa buhay natin? Yun ang mga katanungan sa bawat isa sa ating mga mananampalataya sa ngayon. Dahil kung hindi natin ma-recognize yung application and evidence of new birth na yan ang magiging dahilan kung bakit hindi pa rin, kung bakit iisipin pa rin ng ilang mga Kristiyano kung sila ba ay ligtas o hindi. Tandaan natin, malinaw po ang paliwanag ng banal na kasulatan. He declared righteous sa bawat isa. Ikagalak natin ito. Nawa ay patuloy na nadadagdagan ng ating kaalaman at nagkakaroon ng lubos na katiyakan ang ating kalagayang kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin na tiyak ang kaligtasan ng mga taong tumanggap sa Kanya. Dahil ipinapaliwanag ng Biblia kung bakit siya namatay, ano ang layunin nito. Naunawaan natin ang malaking kapakinabangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon at God bless po sa ating lahat.